Maalinsangan ang hapon nang pumasok si Ben sa barbershop ni Mang Juan. Gupit po, Mang Juan, pang negosyante, biro niya habang umuupo sa silya. Ngumiti si Mang Juan, ikaw bata ka talaga. Kamusta na ang negosyo? Medyo mahirap, Mang Juan, buntong hininga ni Ben. Ang dami kong competitors, parang hindi na ako makabol. Habang maingat na ginugupitan ni Mang Juan ang buhok ni Ben, nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Ben ang mga pagsubok na kinakaharap niya. Pakiramdam ko, kulang pa rin ako, pag-amin niya. Alam mo Ben, panimula ni Mang Juan, marami na akong nakilalang mga negosyante dito sa barbershop ko. May nakilala kong tindera sa palengke, kwento ni Mang Juan. Napakasipag, laging maaga sa pwesto, maayos kausap. Lumago ang negosyo, nakapagpatayo ng bahay. May isa naman akong suki, may-ari ng karinderya. Masarap magluto, malinis ang tindahan, pero mainitin ang ulo. Nawalan tuloy ng mga suki. Meron ding isa, mayaman na negosyante, pero hindi nakakalimot tumulong sa kapwa. Laging nagbibigay ng libreng gupit sa mga bata dito. Bawat kwento si Mang Juan ay silabaral tumatak sa isip ni Ben. Naisip ko lang, Ben, sabi ni Mang Juan, hindi lang pala sapat na magaling ka sa negosyo. Dapat maayos din ang pakikitungo mo sa mga tao. Tama po kayo, pagsang-ayon ni Ben. Minsan, masyado akong nakatutok sa pagpapalago ng negosyo, nakakalimutan kong maging mabuting tao. Hindi naman kailangan pumili, Ben, ngiti ni Mang Juan. Pwede kang maging matagumpay na negosyante habang nagiging mabuting tao. Salamat po, Mang Juan, sabi ni Ben. Parang nabigyan niyo ako ng bagong pananaw. Lumabas si Ben sa barbershop ni Mang Juan na hindi lang bagong gupit ang dala, kundi pati na rin bagong pananaw. Naisip niya, ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa mga taong nakakasalamuhan niya. Mula noon, sinikap ni Ben na maging mas mabuting tao. Naging mas maayos siya sa kanyang mga empleyado at mas maunawain sa kanyang mga kliyente. Hindi naman nagtagal, nakita niya ang pagbabago. Masaya ang mga tao sa paligid niya at mas lalong lumago ang kanyang negosyo. Napatunayan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi pati na rin sa kabutihang naibahagi sa kapwa.